Paparating ang bagyong Uwan habang hindi pa tuluyang bumabangon ng Visayas sa bagsik ng bagyong Tino. Hirap pa ngang maabot ng tulong ang ilang lugar sa Negros Occidental at Cebu. Ang pagpapabilis niyan ipinangako ni Pangulong Marcos. May report si Rafi Tima. Isang karato lang ito sa sumalubong kay Pangulong Bongbong Marcos nang bumisita sa Barangay Kotkos sa Liloan, Cebu. 3 araw mula nang manalasang bagyong Tino, wala pa wanong tulong mula sa pamahalaan. Nangako ang Pangulo ng tulong at nagtungo sa evacuation center. Namigay naman ng ayuda ang DSWD. Sunod na binisita ng Pangulo ang evacuees sa Talisay City Sports Academy. Pati ang komunidad malapit sa Mananga River na nabura sa pag-apaw ng ilog. Pagtitiyak ng Pangulo, pabibilisin ang tulong sa mga binagyo. Itinatayo na rin ang temporary shelters para sa mga sinalanta. Iniutos din niya ang pag-relocate sa mga biktimang naninirahan sa no-build zone ng mga lugar. Doon sa no-build zone, kaya't kailangan silang i-relocate. So yun din, isa pa yun ginagawa namin. Napag-usapan namin ng mga local government units dito sa Cebu to include the provinces, the municipalities and the cities, ay pinag-usapan namin kung paano saan natin ilalagay dahil umaasa kami sa LGU para makahanap ng lupa. May panawagan din sa Pangulo ang mga taga La Carlota City sa Negros Occidental. Mr. President, tulungan niyo man kami. Walang-wala kami ngayon. Huwag niyo kaming pabayaan. Walang natira. Wala lahat. Pagkain, tubig, damit at iba pang gamit ang problema ngayon sa mga evacuation center sa Negros Occidental. Halos lahat sa kanila walang naisalbang gamit, may ninakawan pa. Kawatan pa ko. Ano ang siya assurance ng barangay nga mahatag? May mga senior citizen, may mga kabataan. Kung wala ka kwarta, hindi ka kapamahaw sa insakto. Paliwanag ng LGU, pahirapan ang pag-abot sa ilang lugar na matindi ang pinsala pero may pagtitiyak sila sa mahigit 3,000 evacuee. Our city engineering office is double timing on that. Once we do that, basic services are faster. We are doing our best to really bring food. Kapangayon lang kami pasyensya. Nakikipag-ugnayan na rin ang PDRRMO sa mga LGU para sa relief operations. Nag-deploy naman kami sang amon nga water filtration truck. Damo man may nag-request for augmentation sang water. When it comes to food and non-food items naman naton, si PSWDO naton work hand in hand. Kailangan ng agarang tulong mula sa pamahalaan lalo't napuruhan ang kabuhayan ng marami. Sa buong Negros Occidental, mahigit 35 million pesos ang pinsala sa agrikultura. Batay sa inisyal na datos ng Provincial Agriculturist, mahigit 900 hektarya ng taniman ang nasira. Aabot sa mahigit 1,000 magsasaka ang nawalan ng kabuhayan. Umabot na sa 135 ang hinahanap pa rin ayon sa Office of Civil Defense. Umakyat naman sa 188 ang nasawi, kabilang ang 139 sa Cebu. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.